Hello mga kapatid, mapagpalang hapon sa ating bawat isa. At sa oras na ito ay tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Patuloy na pagpalain tayo bawat isa na makakapakinig. At sa oras na ito ay tayo magsisimula na. At una tayo munang manalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa binigay niyo pang na pribilehiyo na kahit sa ganitong sitwasyon kami, Panginoon, ay patuloy agad na hindi papayag, na hindi maipahayag ang iyong mga salita sa lahat ng iyong mga anak. At we pray, Panginoon, na patuloy kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo kami na iyong mapagpalang dugo na bubuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, we pray, Lord, na patuloy ng lahat, Panginoon God, na mapapakinggan ng iyong mga anak, Lord. We pray, O God, ay ilagay namin sa aming mga puso at ito'y aming lakaran. At patuloy, Lord, maging sa paggamit mo sa akin, Lord, ikaw po ang maging tagapanguna, Panginoon. Hayaan mo ang banal mong Espiritu ang manguna, O Diyos, na yung ipahayag ang iyong mga salita. At ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang aming Panginoong itataas sa oras na ito at sa hapong ito. Maraming salamat po sa iyo po namin binabalik ang napakataas ng puri. Salamat, Panginoon Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ngayon sa oras na ito, tayo po ay makakapakinig ng mabuting balita. At ang ating pong teksto ay ang The Passion of the Christ. Yung suffering ng ating Panginoon, ang paghihirap nung siya'y napako sa krus, at ano yung mga ginawa niya sa ating mga buhay upang mas lalo nating malaman ang lahat ng kanyang kalooban sa atin. Kaya mag-umpisa na po tayo. Ito ang sabi sa salita ng Diyos sa James 2:17. So to faith, if it does not yet have works, is by himself. Ang sabi naman po sa Tagalog, gayon di naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngayon, ating pag-aaralan ang pananampalataya na mayroong gawa. At kung paano natin ito malalaman, ay ating tunghayan ang kanyang mga salita at ating pag-aralan. At ito yung mga ebidensya ng Diyos sa atin na dapat nating malaman sa oras nito at sa hapong ito. Sabi nga, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. That's the faith. Panindigan po natin. Kaya ito po ang sabi sa una na ating pag-aaralan. Si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Jesus is the light of the world. Nung siya'y napako sa krus na matay, siya ay nagbigay ng kaliwanagan sa ating mga buhay. Binigyan niya tayo ng tamang daan. Binigyan niya tayo ng mga dapat nating gawin sa ating buhay. Yung pamumuhay natin na nasa kadiliman ng mga panahon na tayo ay ginagawa natin ng mga hindi kanais-nais. Yung kadiliman ngayon yung mga kasalanan natin na hindi natin nagawa, na pigilan natin mga sarili dahil nung panahon na yun, ang ating isipan ay nasa makamundong gawain. Ngunit, mga kapatid, ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus, ay siyang liwanag sa ating buhay. Sa lahat ng ating kasalanan, siya ang nagbigay ng pag-aayos,
Siya ay nagbigay ng lahat ng kasagutan sa ating buhay. Kameron man tayo ng kasalanan, Kanya tayong pinatawad, Kanya tayong binigyan ng buhay, inalis sa kadiliman at inilagay sa kaliwanagan. Ito yung mga salita niya na dapat nating panghawakan at dapat nating malaman sa ating mga buhay. Kaya po mga kapatid, patuloy po natin na panindigan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, na hindi ba natin nakikita ang lahat ng mga bagay na kaya niyang gawin sa ating buhay. Manampalataya lang tayo sa Panginoon at gawin nating liwanag ang kanyang mga salita. At ito'y ating ipamuhay sa ating buhay at may pahayag sa lahat ng mga tao na nangangailangan at ang tao ay nasa kadiliman na kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos upang sila rin ay makakita ng liwanag na galing sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, sa halip ay napalitan na ng bago. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, tayo ay nasa kadiliman. Di po ba mga kapatid? Nung time na narinig natin ang mga salita ng Diyos na ipinahayag sa atin, yung lahat ng mga kasalanan natin ay ibinigay na natin sa Panginoon. At sinabi natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo ako. Alisin mo lahat ng kasalanan ito. Sapagkat ito'y binibihag ng mundong ito. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay bagong nilalang na. Yung kaliwanagan ay nakita mo na sa buhay mo. At ito yung si Jesus Christ na nagbigay ng buhay. At yung kalooban niya ang ating sundin. At yung dati nating pagkatao, ito yung kasalanan na tayo nasa kadiliman at inalis tayo ng Diyos upang tayo ilinisin sa ating mga pagkakasala at ilagay sa kaliwanagan at tayo mapalapit sa Kanya at upang mas lalo natin siyang makilala sa ating buhay bilang Panginoon at tunay na tagapagligtas ng ating buhay. Kaya mga kapatid, panindigan natin na binago na tayo ng Diyos. Kasama ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay na patuloy niyang baguhin at makasunod tayo sa kanyang layunin sa ating buhay. Mga kapatid, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, ito yung ginawa niya. Siya'y nagliwanag upang malaman natin ang lahat na kailangan nating malaman sa ating buhay. Ito'y mapakinggan ang kanyang mga salita. At malaman natin ang katotohanan na siya ang nagbigay ng liwanag sa ating buhay at ipamuhay natin ang dapat at ano yung gagawin natin sa buhay na kalooban niya. At ito pa, ang sabi ng Panginoon, sabi sa John 8:12, once more Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. Who follows me will not walk in the darkness, but will have the life of life. Kaya kung mga kapatid, kung tayo ay susunod sa Panginoon,
Hindi na tayo mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakameron tayo ng buhay na may kaliwanagan. At sabi sa Tagalog, mulit nagsalita si Jesus, sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumunod-sunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yung buhay na yun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na sa buhay natin, siya yung liwanag na nagbibigay ng katugunan sa lahat ng ating kailangan sa buhay. Kaya mga kapatid, patuloy po nating tandaan na ang Diyos ang liwanag ng ating buhay. Mga kapatid, huwag na tayong bumalik sa ating dating pagkatao na nandun tayo sa kadiliman. Wag na mga kapatid. Ito ang pagkatandaan nyo. Mahal kayo ng Panginoon. Kung ano man yung dating nakaraan mo, inalis ka na ng Diyos doon. Mamuhay ka na sa liwanag. Mga kapatid, mamuhay na tayo sa kaliwanagan. Ituunan natin ang ating kaisipan sa Panginoong Yesus at sundin ang kanyang mga kalooban sa ating mga buhay. At ang sabi pa, Jesus paid it all. Binayaran na ng Diyos ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kasalanan natin, maging sa'yo at sa akin at ng sanlibutan. Malaya na tayo, di na tayo bigyan ng kasalanan. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na kaya namatay ang Panginoong Jesus upang alisin ang lahat ng dumi na inilagay ng kaaway sa buhay natin. At malaman natin na tayo malaya na dahil binayaran na ng Diyos ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy na ito'y ating pagkatandaan at ating i-embrace yung pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi niya hinayaan na tayo mapahamak. Kahit pa, nung bago pa siya ipako sa krus ng Kalbaryo, may mga tao na yung mga sinabi na siya nagpapagaling ng may sakit. Yung mga tao na pagaling niya. Ito yung mga tao na bulag na nakakita, mga lumpo na nakalakad, mga pipe na nakapagsalita, at mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang sinabi ng mga taong ito, ipako sa krus. Pero mga kapatid, tandaan po natin na lahat ng ito'y hindi pinansin ng Diyos. Dire-diretso lang siya sa kanyang gawain. Habang siya may pasan-pasan, dinuruan siya. Lahat ng ito ay kanyang tiniis dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, patuloy nating unawain, isipin, araw-araw na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kalayaan nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Tumubos
niya ang ating mga kasalanan. Kaya ang sabi niya nga sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, libre po yung tinanggap nating buhay na walang hanggan nung namatay ang Panginoong Jesus. Patuloy po natin itong natin sa ating mga puso't isipan. Kaya tayo nabubuhay ngayon ay may plano ang Diyos sa atin. At ito po ay ating maging takbuhin habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Mga kapatid, sa oras pong ito, patuloy natin na malaman na ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng buhay, hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa akin, hindi para sa lahat. At may mga tao pa na nandyan sa labas, hindi nila alam kung bakit namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, ipahayag natin sa kanila kung ano yung kahulugan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. I encourage you, everyone, na ipahayag ang kanyang salita at patuloy na ipamuhay sa atin at makita yung sabi ko nga kanina, yung sa una natin, yung liwanag ng Diyos sa buhay natin ay magmanifest at malaman din natin lahat ng ito ay plano ng Diyos sa ating buhay. Ito pa po ang sabi ng Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. At ang sabi naman po sa Tagalog, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, hindi upang maglingkod at iaalay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Yun nga po yung sinabi ko kanina. Ginawa po ng Diyos na ibigay niya o ialay niya ang kanyang buhay para po sa ating lahat. Pinaglingkuran po tayo ng Panginoon. Tulad ng panahon na siya ay nabubuhay bago pa siya ipako sa krus. Uulitin ko po. Naglingkod siya. Inalaya niya yung mga bihag ng kasalanan. Kasalanan na alam nila na ang kasagutan lamang ay ang Panginoong Hesus upang sila'y makalaya sa pagkakasala. Mga kapatid, patuloy nating malaman ito na lahat ng mga salita ng Diyos ay ating patuloy na araw-araw siyasatin, araw-araw nating basahin, at patuloy na tulungan tayo ng Diyos na malaman natin ang lahat ng gusto niyang ituro sa atin. Kaya malaya na po tayo. Binayaran na ng Diyos. Kaya anuman ngayon ang sitwasyon mo sa oras na ito, may problema ka man, pagsubok ka man, may suliranin ka man, may bigatin ka ngayon. Kapatid, tandaan mo yung ginawa ng Panginoon.
sa krus ng Kalbaryo. Binayaran na niya. Lahat ng hirap na dinadanas mo ngayon, o dadanasin pa natin ngayon, binayaran na ng Diyos. Maging kahit yung iyong sakit o karamdaman ngayon, kapatid, focus. Focus in the cross. Lahat ng sakit na yan, pinagaling na ng Panginoong Hesus. Kaya patuloy nating gawin ang dapat nating gawin. Malikod tayo sa Panginoon. Tayaan mo ang Panginoong Hesus ang gumawa ng paraan para sa iyo at bigyan ka ng solusyon sa lahat ng iyong mga ginagawa at mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Hayaan mo ang Panginoong Hesus ang gumawa ng paraan. Tutulungan ka niya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. At ang pangatlo, siya'y namatay, siya'y muling nabuhay. Para sa atin. Upang malaman natin na siya ang dakilang Diyos na nagbigay ng ating kailangan sa buhay. Yung lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay upang magkameron tayo ng buhay na walang hanggan. Yun nga, sabi ko nga, yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ay libre. Tatanggapin mo na lang. Kaya mga kapatid, tanggapin mo. Tanggapin mo yung buhay na walang hanggan ng Panginoong Hesus na ibinigay niya sa iyo. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yun yung kalooban ng Panginoon, ng Diyos Ama, upang malaman ng tao o ng sanlibutang ito na Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Siya lang ang daan, mga kapatid. Yung buhay na walang hanggan na tinatanggap natin ngayon, o natanggap na natin ngayon, bigay ito sa atin ng Panginoon ng libre, walang pag-aalinlangan. Natanggapin natin sa buhay natin at sa puso natin na si Jesus Christ namatay, nabuhay namang muli upang tayo ay kanyang muling makasama sa kanyang kaharian. Kaya nga mga kapatid, huwag nating baliwalain yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Na yung buhay natin ngayon ay patuloy nating isuko sa Kanya at sundin natin ang Kanyang kalooban sa buhay natin upang malaman natin yung kagustuhan ng Diyos ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Magpatuloy lang po tayo sa ating takbuhin bilang anak niya, bilang isang lingkod niya, bilang mga lingkod, mga kapatid. Patuloy natin na pagsikapan na mas lalo nating baguhin ang ating mga sarili sa lahat ng ating mga nagagawa pagkakamali. Patuloy tayong bumangon
Ano man yung nagawa natin pagkakasala sa Panginoong Yesus, God can restore us. Kaya niya tayong baguhin. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. Yung buhay na walang hanggan na tinanggap mo ngayon, lifetime, mga kapatid. Hindi na ito kayang alisin ng tao sa'yo. Hawak-hawak mo na yan at nasa sa'yo na yan. Sapagkat tinapos na ng Diyos sa krus ng Kalbaryo lahat para sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, patuloy natin gawin ang dapat nating gawin upang mas lalo nating malaman ang plano niya para sa atin. Ang sabi nga po, di po ba? Sinabi niya nga po, muli, sinabi niya po na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa kanyang salita sa Juan 3:16, sa John 3:16, sinabi ng Diyos yung everlasting life upang tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong manampalataya sa Panginoong Yesus. Kahit dumadaan ang mga pagsubok, dumadaan ang mga problema, dumadaan ang lahat ng hindi inaasahan sa ating mga sitwasyon sa ating buhay. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy nating gawin ang lahat ng plano ng Diyos sa buhay natin. Na maging ang Diyos Ama ay binigay ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo kanyang tubusin sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, kung anong ngayon sa oras na ito, ano man yung mga plano mo, masigit yung plano ng Diyos para sa'yo. Just surrender all to God. Hayaan mo na ang Diyos ang patuloy na makita sa atin, sa bawat isa sa atin na siya yung mag-reflect. Si Jesus Christ yung makita sa buhay natin hanggang sa kanyang muling pagdating. Siya'y namatay, siya'y muling nabuhay, at siya'y muling darating. Patuloy tayo maging handa at patuloy natin gawin ang dapat natin gawin. Sundin natin lahat ng mga kalooban ng ating Panginoon at patuloy tayong manahan sa kanyang katwiran at kabanalan at yung walang hanggang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ating pagkaingatan. At dadating po ang araw, makakasama din po natin at makikita natin ang mukha ng ating Panginoong Yesus. Pero sa oras na ito mga kapatid, patuloy lang po nating ipagkatiwala nga po ang ating buhay sa Panginoon at patuloy po tayong manahan sa Kanya at gawin po natin yung mga dapat nating gawin, kung ano yung kalooban niya. And ay nahayaan nyo na maging gabay natin ang banal na Espiritu. Kaya natin ang Panginoong ang ating banal na Espiritu, ang Holy Spirit, ang patuloy na magbigay sa atin ng wisdom, ng knowledge, at malaman natin ang lahat ng dapat nating gawin habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Pero naniniwala ako mga kapatid, nagagamitin tayo ng Panginoon
upang ipahayag ang kanyang mga salita sa marami. At sa oras na ito, mga kapatid, alam ko na may ginagawa na ang Panginoon sa buhay mo upang maalala mo lahat ng hindi karapat-dapat sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat. Ibigay mo sa Kanyang lahat ng ito. Yun ang nakakapagpabigat sa iyo sa oras na ito. I pray to God. Surrender it all. Hayaan mo ang Panginoon ang bahala sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa sa iyo. Hayaan mo ang Panginoon ang magbigay ng katugunan sa lahat ng pangangailangan mo sa oras na ito at sa hapong ito. Lagi niyo pong tatandaan mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ay napako sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. At upang pagdating niya ay tayo'y kanyang isasama sa kanyang kaharian. At doon, hindi na natin mararamdaman ang lahat ng lungkot, lahat ng sakit at karamdaman. Puro na lang kagalakan. Pagpupuri sa Kanya, pagdakila sa Kanya, pagluwalhati sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong susuko. Magpatuloy lang po tayo sa ating takbuhin. Kaya nga sabi po sa kanyang salita, sabi po sa Juan 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sabi po sa Ingles, John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, will live even he dies. Ngayon sa oras na ito, mga kapatid, alam natin na tayo ay nananampalataya at naniniwala tayo na si Jesus ang buhay. Siya ay namatay, muling nabuhay, at siya ang magbibigay sa atin ng buhay pagdating ng araw ng kanyang pagdating. Aalisin niya yung katawang lupa. Itatransform niya sa katawang panglangit. Kaya mga kapatid, patuloy nating pagsikapan na magpatuloy sa Kanya at magtiwala sa plano niya sa buhay natin. Basta yan po ang lagi huwag nating kakalimutan na yan ang mga pangako ng ating Panginoon. Na mabubuhay muli tayo. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. At ang sabi naman po, God's promises fulfilled in Jesus. Totoo naman po talaga. Na kung hindi namatay ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, hindi natin siya makikilala. Hindi natin malalaman kung ano yung salita ng Diyos, kung gaano kahalaga, kung gaano kadakila yung ginawa ng Panginoong Hesus, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para maligtas niya tayo sa kadiliman ng mundo, ilagay sa liwanag na kasama niya at nabayaran niya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, lahat ng kasalanan na ginawa natin. Maging sa oras na ito, patuloy po natin ito tandaan at ilagay sa ating mga puso at isipan
na yung pangako ng Diyos, ngayon ikaw naman ang magsisimula. Gawin mo, at ito yung ebidensya ng Diyos na nasa sa atin, na ipahayag ang kanyang salita at ang katotohanan na may buhay na walang hanggan. At sabi nga po sa Hebrew chapter 12, 1-2, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangle us, let us run with the endurance and active persistence that race that is set before us. Look, focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith, who for the joy he endured the cross, disregarding the shame, and sat down the right hand of the throne of God. Sabi po sa Tagalog, sa Hebreo 12, 1-2, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng mga napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin sa paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan sa pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa oras pong ito, buong tiyaga po tayong tumakbo. Ano man yung takbuhin natin ngayon, sa harapan natin ngayon, mga kapatid, ipagpatuloy po natin ito. Huwag po tayong titigil. Patuloy po natin itong gawin. Yung kalooban ng Panginoong Yesus, yung gawin ang dapat natin gawin ay ipamuhay. Pamuhay natin yung pananampalataya natin na may kasamang gawa, at patuloy tayong magalak. At anuman yung mga nakapaligid sa ating mga balakid, patuloy na bigyan tayo ng Diyos ng katibayan. Panghawakan natin yung Kanyang pangako sa atin. At patuloy tayong manampalataya sa Diyos mula ngayong simula hanggang katapusan. Patuloy po tayong magpatuloy. Sa oras pong ito mga kapatid, papasalamat po ako sa Panginoong Hesus na sa lahat ng Kanyang ginagawa sa buhay ko. Ano man yung trials, ano man yung mga pagsubok, tatakbo, hindi susuko, magpapahinga, pero magpapatuloy. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy na maabot natin ang pangako ng Diyos na tutuparin niya sa ating buhay, na gagawin niya sa atin, na tayo ay Kanyang kasama saan man tayo magpunta. Di niya tayo pababayaan, di niya tayo iiwan. Magtiwala ka lang sa Panginoong Hesus. At darating ang araw, lahat ng ito, tatawanan mo na lamang. Kaya sasabihin mo sa Panginoong Hesus, Lord, salamat. Kung hindi kita kasama, wala na. But Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito na yung lahat ng plano mo sa amin, hindi man ngayon nangyayari pa, ito'y aming pangahawakan.
At mga kapatid, panghawakan po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon na hindi pa natin nakikita yung mga plano niya sa atin. But still, be still. Panghawakan po natin. Totoo ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Totoo ang ating Diyos na pinupuri. Totoo ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Na ating itinataas. Kaya, papasalamat po ako sa oras na ito na nakapagbahagi ng salita ng Diyos. Na patuloy ang Panginoong Hesus ang mamuhay sa atin. Ayaw mo makita ng ibang tao ang mukha ng Diyos sa iyo. At focus lang tayo sa Panginoong Hesus. Tuon lang po natin ang ating mga sarili sa ating Diyos na buhay. At sa Diyos po ang kapurihan. At patuloy po tayong magpatuloy, mga kapatid. Pagsikapan natin. Kahit dumadaan tayo sa unos, dumadaan tayo sa bagyo, dumadaan tayo sa lahat ng mga problema at pagsubok. Gusto lang ng Panginoong ituwid tayo. Gusto lang ng Diyos na tayo ay manampalataya sa Kanya. Na magtiwala sa Kanya. Na lahat ng ito ay malalampasan natin. Kaya, sa Diyos po talaga ang kapurihan. Maraming salamat po sa bawat isa na nakibahagi ng pakikinig ng salita ng Diyos sa hapong ito, March 22, 2020. Pagpalain po kayo ng Panginoon, bawat isa sa inyo, lahat po na nakakapakinig. God bless you all.